So regarding po no, ito, pinag-uusapan na ngayon natin yung ICC mga kababayan. 'Di ba? So alam naman natin yung pinaka-reason talaga kung bakit ginagawa ni Digong itong mga rally-rally na to na ay nauna na nga sa Davao, then pangalawa sa Cebu, is tungkol sa ICC. So takot na takot talaga itong si Digong sa ICC kasi mga kababayan, ito si Cristina Conti. Siya po ay isang legal counsel po na Pilipino ng ICC. Okay. So ang sabi ngayon ni Cristina Conti, okay, we can confirm is that the investigation is ongoing. Okay. And then dito mga kababayan sa interview po na to, meron din po kasing dokumento na pinakita para po ebidensya dun po sa kasong posibleng kaharapin ni Digong sa ICC. Posibleng kaso na kakaharapin ni Digong. So una na nga na binanggit ni Cristina Conti is yung mga statement, 'di ba, mga statement nga ni Digong at saka yung yung circular number na nakalagay talaga doon na patayin mo yung mga addict. Nakalagay talaga sa circular number na patayin yung mga addict. So ito para mas maganda mga kababayan, panoorin na lang muna natin yung interview nga po ni Cristina Conti. At dito po talaga takot na takot si Digong. Naniniwala akong ganun. Sige, panoorin natin to sige. Attorney, we know naman there's more or less a preponderance of sound bites or pronouncements all recorded on video because these were made during speeches from the former president. Would that count as evidence or incriminating in a case where what's being tried is crimes against humanity? You know what? Yes. I've looked at other cases, and in many of them, it's the statements that you would have as evidence. There would be no other evidence available because precisely the crimes, because they were committed by top leaders or even the president of the country, there would be complete impunity. Sinisigurado na walang mananagot o kaya walang ebidensya o kaya walang trace. And there are very few cases in these kinds of conspiracies that you would have written proof na, ito tingnan mo, may order by and implemented by. Kumbaga, hindi yan, walang paper trail yan. And so these kinds of statements have been used. And in the case of Duterte, we did submit all those statements that he made and even the transcripts which were so painstakingly made and uploaded by the PCOO. So thank you very much. Mukhang nakatulong pa kayo din sa kaso namin. They do that. Tama. Hindi PCOO nung time ni okay. Yes, PCOO noon. Tapos talagang they do that. They take transcripts. So it was as simple as that, attorney. In the conduct of a preliminary investigation, all you need to do also, well, apart from talking to witnesses or victims, all you needed to do was get clips, those video clips. Well, yes, but of course we needed to prove we needed a legal theory. Hindi pwedeng basta sinabi, nangyari na lang. Because if you have statements, per se, that could just be incitement. Okay. And there were cases already, incitement to genocide. Okay. Somebody said, kill them all, and then they ended up dead. Yun na ba yun? And that's something similar. That's what's happening in Gaza. Right. So there was reference to Amalek, there was reference to biblical annihilation, etc. So it's not enough. Nung sinabi ba ng presidente, nagbunga, siya na ba yung nag-utos? There should be a clear pattern. There should be a clear trace anong nangyari. And for us, we also submitted the memorandum itself. So, Command Memorandum Circular 2016-001 or something like that. It's a Tokhang Memorandum Circular. And it says there's a word, neutralize. Okay. It says that, of course, Tokhang, atokin mo daw yung mga drug addict, and then you ask them to stop using drugs or to stop dealing with drugs. And then, along the way, they said, and then, of course, you have to neutralize those involved in the drug trade. And when that word neutralize was implemented or understood by the police, it meant neutralize is to kill. And it showed up in the police report. Yung kwento ng nanlaban. So this person, sabi pa nga nung ibang reports, they sensed or they smelled that we were policemen, di ba? Naamoy nila na police kami. And they fired at us, and then we had to shoot back at them. The suspects were neutralized. Commonly, they understood that neutralize meant to kill. And that is documentary proof that the document was understood to mean kill them all. Ayan So ngayon mga kababayan kasi, yung mga ebidensya daw po kasi na kakaharapin ni Digong dito po sa ICC is nanggaling din mismo kay Digong. So unang-una, yung mga statement ni Digong na alam naman po natin na totoo. Ang dami pong statement ni Digong na pakalat-kalat ngayon sa internet na nag-uutos talaga siyang pumatay ng tao, yung mga polis. Kapag nanlaban, patayin. Ang dami niyang statement na ganon.
At regarding dun mga kababayan, ang sabi rin po ni Attorney Conti na legal counsel po ng ICC, yung word daw po na neutralize dun po sa circular number, napapakita ko rin mamaya sa inyo, yung pakakaintindi dito ng mga police is pumatay kasi base daw po sa police report nung gumawa daw po ng operation ang mga police, nung pumatay sila ng tao, ang nakalagay po na word doon is neutralize din. So ayun yung naging epekto ng regarding sa actions. Yan. So ngayon pag-usapan ngayon natin. Itong binabanggit nga po ni Attorney Cristina Conti. So bago tayo mag-continue, no? So thank you po sa iyo Artil Vlog ba to? Thank you pa shoutout po sa iyo from Norway. Thank you po. Salamat. Papa-shoutout siya eh. So ito mga kababayan, ito. Pakita ko sa inyo ha. Ito yung circular number nga po ni Digong. Ito nilabas ito noong 2016. Bali, July 1, 2016. So, ito yung Command Memorandum Circular Number 16, 2016. Okay? PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan Project Double Barrel. So, ito yung double barrel. Okay? Pronouncement of President Rodrigo Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. So, ito yung pinangako ni Digong na hindi naman natupad. Di ba? Ito yon. Yung binabanggit nga po ni Attorney Cristina Conti na neutralize, actually, nandito nga talaga. Ayan o, mission. Ito ang yung mission. Oh. The PNP shall implement the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan Project Double Barrel is ordered to clear all drug-affected barangays across the country, conduct no let-up operations against illegal drugs personalities and dismantle drug syndicates. Di pala dyan, wala pala dyan. Andito pala. Yung neutralize na word. Saan ko ba nailagay? Ito pala. Sa ano pala? Nagkamali ako ng binilugan. Sa execution pala. Ayan. Bali sa execution, ibig sabihin kasi ng execution, ganito nila gagawin. Ganito nila i-execute. Kaya nga execution eh. Ganito i-execute ng mga police itong tokhang. Okay, sabi dito no, the PNP intends to equally address illegal drug problems in the barangays and at the same time pursue the neutralization of illegal drug personalities. Hindi yung illegal drugs personalities mismo, as well as the backbone of illegal drugs network operating in the country. Ito yung problema dito sa ginawa ni Digong dati. Okay lang sana, may lusot sana siya dito na neutralization of illegal drugs. Pasok na yun eh, okay na yun eh, makakalusot na siya dun eh. Pero ang sinabi ni Digong sa mismong utos niya sa mga police, neutralization of illegal drugs personalities. So ibig sabihin nun, i-neutralize yung mga tao. Hindi yung drugs, kundi yung tao. Oh, so ngayon, napakakaintindi ngayon ng mga police, pag sinabing neutralize, kapag nanlaban, patayin. So ngayon mga kababayan, ang dali po kasing gawing palusot ng mga police yung word na nanlaban. Di ba? Yes, correct. Kuya Inaro, may mga witness pa talaga na hindi naman talaga nanlaban, pinatay na lang talaga. May mga witness na tinaas na lang yung kamay, sumuko na, pinatay pa rin. So ngayon, yung ginawa ngayong police report ng mga police, neutralize. So, ibig sabihin na neutralize, pinatay. So ngayon, mga kababayan, dito po kasi takot si Digong. Kasi ang daming statement ni Digong nung siya pa yung presidente na mayroon talaga siyang utos na pag nanlaban, alam nyo na. So ngayon, ang nangyari, 6,000 na Pilipino ang namatay. Base sa PNP. Base sa ibang datos, 11,000. Base sa human rights, 32,000. Yung mga namatay. So ngayon, paano ngayon lulusutan ni Digong to? Unang-una, meron siyang statement. Pangalawa, meron siyang dokumento. Paano yon? At regarding dyan mga kababayan, yung bogus na ano na yan, yung bogus na tokhang na yan,
kung babalikan po natin tong post nga po ni Ramon Tulfo, na si Ramon Tulfo po ay dati pong cabinet appointee ni Digong at matalik na kaibigan ni Digong. So, ibig sabihin nun, kapag ikaw po ay appointee ng presidente, tuwing merong cabinet meeting, nandun ka. At pag ikaw ay kaibigan ka, di ba? So ngayon, ang sabi ngayon dito, ni Montulfo, na kaibigan ni Digong at parte nga pa ng gabinete ni Digong, sabi dito, no, gaya ng sinabi ko noong nakaraang column, marami sa mga pinatay na suspected drug pushers at traffickers ay karibal ng alaga ng mga polis. Tandaan yung mga kababayan na galing ito sa dating appointee ni Digong. In short, selective o pinipili ang pinapatay sa war on drugs. So may mga binagat siyang pangalan dito na si Rolando Espinosa. And then mga kababayan kasi, itong si Rolando Espinosa pala is sumuko pala ito, no? Sumuko pala ito nung Tukhang. And then tumira sa Camp Crame, then eventually dinala sa Leyte, kung di ako nakakamali, sa isang kulungan sa Leyte. At ang ginawa ngayon ng mga jail guards doon, sinabi na may baril daw po itong si Mayor Espinosa at nakipagbarilan. O, di ba? So, ang dali lang po kasing gumawa ng planted na baril. So, ngayon, nadadawit ngayon ang pangalan ni Bato de la Rosa dito sa pagkatigok nga ni Mayor Espinosa. And then, mga kababayan, yung isa pang mayor is yung si Mayor Halili. Alam naman po natin na si Mayor Halili po, Duterte suspects murder of Batangas mayor linked to drugs. Kasi nga po, si Mayor Halili daw din po ay di umano lang naman kasi patay na yung tao paano natin tatanungin. Di umano is sangkot din daw po sa droga. Di ba? So ngayon, ang sabi nga ngayon ni Montulfo, yung mga tinitira lang pala nung Tukhang is yung mga karibal nila dyan po sa illegal drugs. Sabi ni Tulfo yan, sabi ni Erwin Tulfo, sabi ni Ramon Tulfo yan, hindi ako may sabi niyan. Oh. Yung Mayor Abuera, hindi ko pa nakita yan. Si Mayor Abuera, no? Ayan din, no? So yun mga kababayan, di ba? Ang problema kasi dito ni Digong, kaya siya galit na galit ngayon, kaya galit na galit si Digong ngayon, kasi, ngarag. Tawag namin dito ngarag Yung ngarag na, parang di mo na alam kung anong gagawin dahil po sa ICC. Kasi yung mga kababayan, no, base nga po dito kay Cristina Conti na legal counsel po ng ICC dito sa Pilipinas, yung isa sa mga ebidensya talaga na pwedeng magturo kay Digong is yung mga statement niya mismo. Nagkalat sa internet yon. Plus, ito pang itong circular order niya sa mga police na neutralize yung personalities. Hindi yung droga, yung personalities. So, kaya ngayon, itong si Digong, ngarag. Hindi na alam kung anong gagawin. So, from Davao, ngayon, pumunta na siyang Cebu. Doon na ngayon nila pagpapatuloy yung prayer rally di umano. O, di ba? So, kayo mga kababayan, no? So, kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po ni Attorney Cristina Conti na mga ebidensya laban kay Digong? Unang-una, merong pag-uutos. Pangalawa, may dokumento. So, yung dokumento po na yon is, may kopya tayo ng dokumento. Na totoo yung sinasabi ni Cristina Conti na may dokumento talaga na nag-uutos talaga si Digong na magpa-ganon ng tao. Yon. So, dyan po sa 1,272 po na nanonood, kung may time po kayo, i-comment nyo na lang po dyan, pati rin po sa Team Replays. And then, pakilike na lang din po ng video po na to para makatulong din po sa algorithms po ng content po na to.